₱17,000 na utang for VIP ticket ng Stray Kids. Intro lang, I, 26, am the breadwinner of our family bilang eldest daughter of Asian household. Growing up, mulat na mulat ako sa financial stress dahil kasama ako mag-budget ni mama. Imagine 7 years old pa lang super stress ko na sa pera. Lumaki po akong kuripot and as much as possible hindi talaga ako umuutang kasi mahirap na nga kami tapos mababaon pa kami sa utang. My father is a tricycle driver and my mom is tindera ng kakanin sa palengke. Hindi malaki kinikita pero napagtapos ako ng college sa public school. After I graduated, nag-work na agad ako kasi ang goal ko is bumawi man lang sa lahat ng hard works ng parents ko. I started earning $15,000 a month on my first job as a call center agent, which is not a lot for some but definitely an upgrade for our family. Nakapundar naman ako ng aircon, ref at washing machine dyan. Until naglakas loob ako mag-freelance, nakuha naman ako which is $5 bawat oras. Hindi na masama because same work lang naman sa BPO but higher pay. Kung ako lang masusunod, ayoko na talaga maging phone representative kasi nakakapagod, sobrang nakaka-anxious at stressful but I need to do it. Aside from that, hirap ako matulog sa umaga kaya 3 to 4 na oras ang tulog ko every day. Kailangan ko maging strong for my family kasi yung younger sister ko, 18, ay hindi pa tapos ng college. Sinikap ko talaga pag-aralin sa private school na malapit sa amin kasi nung ako yung nag-aaral, 3 oras away yung biyahe ko sa public college. Hindi ko siya tinitipid because I know how important education is. I want her life to be better than mine kung saan hindi siya mapipilitan kumuha ng work na di niya gusto for the sake of sahod. Ang kinaiinis ko lang, umutang ng ₱17,000 yung kapatid ko sa friend ko. Nalaman ko lang kasi nag-chat sa akin yung friend ko na sisingilin niya na lang ako ng ₱3,000 bawat buwan para mabuo ko yung ₱17,000 sa ilang buwan. Sobrang confused ko that time kasi hindi naman ako nangungutang, pwede pa siguro kung home credit pero ayon na nga sinabi ng friend ko na nangutang daw sa kanya yung younger sister ko under my name kasi sobrang need daw. Sobrang gigil na gigil talaga ako after ko malaman yon. Talagang kinausap ko yung younger sister ko na ibalik na yung ₱17,000 sa kaibigan ko kasi sana ko kukuha ng pambayad niyan. Ang sabi ba naman sa akin, hindi na pwedeng ate nagastos ko na. Ayan si Gaga, binili ng VIP concert ticket ng Stray Kids. Tinanong ko siya kung paano niya babayaran yan. Gugutumin niya yung sarili niya kakaipon galing sa baon niya? Wala nga siyang work, nag-aaral pa siya. Kung may work siya hindi ko siya papakialaman dahil yung kinikita ng parents namin sapat lang. Aba ang sagot ba naman sa akin andyan ka naman ate malaki naman sahod mo. Feeling ko talaga nagdidilim ang paningin ko at gusto ko siya sampalin pero syempre nagpigil ako for the sake of our mother. Nagalit din si mama kasi awang-awa na mama ko sa akin knowing na araw-araw akong umiiyak bago yung shift ko kasi hirap na ako mag-call sa sobrang toxic ng account. Sure, 5 araw ko lang pagtatrabahuhan yung ₱17,000 kung mag-overtime ako pero ang hirap kitain nun. Araw-araw akong sinisigawan at minumura ng mga kano plus stress sa metrics. Sure, may ipon ako para makapag-abroad ako next year pero parang sobrang disrespectful, inconsiderate at selfish naman na gagastos ka ng ₱17,000 para sa iyong sariling kapakinabangan ng walang pagpupulong sa amin. After that, gusto ko maranasan niya maging call center agent to know how hard my job is at kung bakit sobrang tight ko sa pera, kung bakit importanteng bagay lang pinagagastusan ko. For once, gusto ko maranasan niya ang naranasan ko. Gusto ko maranasan niya maging breadwinner. Ngayon hindi ko alam kung papabayaran ko sa kanya utang niya or aakuin ko na lang din kasi in the end of the day, yung maiipon niya, galing din naman sa akin. Update. My younger sister na nangutang ng ₱17,000 para sa VIP ticket ng Stray Kids. I already talked to my sister about her plan sa utang niya and kung paano niya babayaran. We decided not to sell the ticket but I also decided na I'm not going to let this slide. So basically, pumayag na rin ako since malapit na birthday niya. Binayaran ko na rin yung ₱17,000 sa kaibigan ko from my savings fee at yung younger sister ko na yung may utang sa akin. I told her na maghanap siya muna ng work to pay her debts and she agreed to find a job. We made a written contract na her due date will be every 30th of the month starting this month. ₱3,000 per month but kapag late ng 2 araw,
May tubo na 500 piso at pag totally hindi siya nagbayad sa akin may tubo na 1,000 piso. Fail to follow through the contract have consequences like pag nag-decide na siya na di na magbayad, sinabi ko na ipapabarangay ko siya. I know too well na hindi siya makakabayad this month and it will teach her a lesson na magbayad on time at madala na mangutang. Sigurista na ako because I will require her to send pictures during working hours and give me her PaySL-JP to make sure na talagang nagwo-work siya at di ako tinatarantado. Still kind of harsh for me but I want her to earn it sa malinis na paraan. Thank you for all the input. I also tried to tell her to sell the ticket but she doesn't want to so I have to make a way to benefit from it too. Gigipitin ko siya if needed para magtanda na rin. P.S. I also posted on Facebook and my other SOCMED accounts na wag magpautang under my name without consulting me first. My boyfriend's girl best friend. I was never a strict partner. I went into this relationship with high self-worth and stellar self-esteem. I knew I was beautiful. I knew I was a catch. I knew he was lucky to have me. We liked different things. He liked to read comics. I preferred thrillers and self-help books. We'd bond over our love of reading anyway. Same goes for films and series. I would spend days watching pretentious Nordic murder mysteries while he raved about romantic comedies about friends to lovers. I liked to date Morenos, the typical pogie kind. And him, well, he only dated chinitas. So I was the exception. With my brown skin and almond eyes, I marched into this relationship carefully. It took me months to decide I wanted him. My first I love you was a choice. He was head over heels for me. I never felt jealous or compared myself to anyone. We had entirely different friend groups and best friends of the opposite sex. Neither of them was a big deal to us. We were solid, secure as stones. When we lost some best friends, we grieved knowing the other had our support. Two of his girl best friends are chinitas. One of them, Callie, was someone he tried to pursue a year before we met. I never cared. They went on lunches, errands, and parties. I never batted an eye. He's allowed to have friends. I trust him. And so this went on. From when classes started F2F, he would hang out with Callie. He would come over to her condo to watch anime. I was happy because anime wasn't my thing. He would pick her up to grab lunch. He would drive her home. I didn't care at all. Then Callie finally broke it off with her boyfriend. Everyone was celebrating. It was a long time coming and she finally had the guts to do it. He was so happy. I figured it was a friend thing. Wouldn't you be happy if your best friend broke it off with her asshole boyfriend? So life went on. I never had any doubts about us. I was so sure of him. I had my guy friends who I hung out with. I rejected men who tried to pursue me. I prioritized my existing female friendships and it blossomed. We took our exams and got A's. Life was normal. Callie started dating again. As always, she ended up with a douche. My perfect boyfriend, who is also a great friend, always came to her rescue. He drove her around when her rebound didn't. He lent her his jacket to make her rebound jealous. I didn't understand, but then again, I didn't care. I wore my friends' jackets too. Out of nowhere, he wanted to break up. I was so confused. This was 3 days after we went out on a date. We were happy then. And then he started telling me he wasn't. All this time? Sometimes. What triggered this? I talked to my friends. I was devastated. Things were good. He loved me. I loved him. He was just making plans to meet my family. I was about to move closer. We were in the midst of things becoming easy. Is there someone else? No. Are you trying to become available for someone? No. Is it because my room is always messy? No. He laughed. Well, what if it's the other one? My heart sank. It could only be Callie. Callie, who tells me every time she can that I'm gorgeous, that I'm too pretty for him. Callie, who I plan mani-pedi dates with. Callie, who jokes that I should leave him for her. I went to this relationship with my head high. 3.5 years in, and all our friends consider us the epitome of a secure relationship. He and I are a success story, the healthiest relationship out of all our peers. We are a perfectly imperfect match, the paragon of trust.
Hell, my therapist even told me he envies us, that he has never seen a love that is as grounded as ours. So I did what I would never tell my friends to do. I asked him to stay, to try as I did, to choose to try. I begged him to dignify us. The choice isn't only up to you. There is no perfect relationship. You must wake up every day and choose to try. He agreed naman, and he's been trying. Except now, when he mentions Callie, I get dizzy. I forget to breathe. Never in my life have I felt so insecure about someone. My throat burns. I think of him walking to her condo with the friends to lovers trope lingering in the back of his head. He must think about it when they're together, when he drives her around, when they eat lunch. We're working on our relationship, but at the same time, I can't help but feel like I'm counting down the days until she kisses him, or he kisses her, in her condo while I'm away, or when he's driving her home, or while they're eating lunch. Fuck. I was confident going in this relationship. I'm not a restrictive girlfriend. He deserves to have friends. I am not insecure. He deserves to have friends. He deserves to have friends. Update. My friends don't know we've broken up. It ended out of the blue. Shortly after his girl best friend ended her long-term relationship, he said he was unhappy about things we had already resolved in the past. His reasons didn't make sense, and yet I swallowed them all like a good girl. I try not to connect the dots. What good would more betrayal do? His socials stay frozen in time, I suppose out of respect for me too. His highlight reel of me is still up, as are the photos celebrating our 2-year anniversary. We still follow each other on all platforms. There is no evidence of any fallout. Last week, he made an account on Viber using one of our pictures as his profile photo. I have no clue why. Point is, if anyone checks, we're still together, except we're not. There are no more good morning messages, good night messages, random kisses throughout the day. I don't get updates on the release dates of his favorite comics. He doesn't know how the green energy sector in the country is improving. We don't exchange friend group or team or class or org or family gossip. There are no memes, no fit checks, no I love yous. There is nothing. Radio silence. Years of our lives down the drain. All the plans we made gone. The worst part is I don't have the courage to tell anyone in my life. I am beyond humiliated, not just with how it ended, but the fact that it did. After all that we did for us, we were supposed to work it out. We knew how to. Our entire lives were mapped out before all our friends and his family. Suddenly, I am grasping at straws and trying to make sense of what little remains of my perfect little life. And what would it say about me, the girl who has it all? My friends would laugh at my face about how they didn't see it coming. Even worse, pity me. I'll get hugs and gifts and speeches about how I deserve better. God. The last time my friend asked me how he and I are, I told her the truth, that we're okay. Oh, how is he? He's good. Just busy with school, just like how I'm busy with my internship. We smile and laugh. For an hour or two, I relish at my life feeling just as good as it was 3 months ago. I wonder how long it will take until someone asks the right question. God knows I need a hug. ABYG nang sinabi ko sa mama ko na siya ang dahilan kung bakit di ako umaasenso. This is a recount of my day leading to the moment na nasabi ko yung nasa title. For background, 3 kami magkakapatid. Ate ko, 30, ako, 27, tas youngest brother, 20. Out of the picture yung papa ko. Galing akong overtime kahapon kahit Sabado, Mondays to Fridays lang pasok namin. Kasi may important activity kaming gagawin sa Lunes kaya nagpe-prepare. Around 6:00 ng gabi nang pauwi na kami ng mga kasama ko. Pero before kami umuwi, dumaan muna kami ng 7-Eleven dahil magpapaload yung isa sa kasama ko. Pagdating doon, nilibre niya kami ng kape as gratitude sa pagsama sa kanya dahil medyo out of the way yung 7-Eleven. So ayun, nakarating ako ng bahay around 7:30 p.m. Pagdating ko, nakapag-dinner na sila sa bahay. Ako, yung youngest at si mama lang ang kasalukuyang nakatira sa bahay ngayon. Si ate ko kasi nagtatrabaho sa ibang lugar. So ayun na nga, nakapag-dinner na sila. Ako naman diretso na sa kwarto ko para magbihis. After ko magmano kay mama, di na kasi ako nagdi-dinner, nagpapapayat ako.
Slightly obese na yung BMI ko. Nagpasabi yung youngest namin na aalis siya kasi mag-overnight sila ng mga kaibigan niya. Ako naman dahil nakapagkape mataas ang energy kaya sabi ko, ako na lang maghugas ng plato at mga kalderong ginamit. Nagchismis pa kami ni mama while naghuhugas ako. After noon pumasok na akong kwarto. Makalipas ang isang oras habang nakahiga, di pa rin ako dinadalaw ng antok so naiisip kong maglaba na lang muna. Wala namang problema kung gabi maglaba sa bahay kasi automatic yung washer namin. Natapos na lang yung load ng labahin, di pa rin ako makatulog kaya kinuha ko na lang yung mga kurtina, tablecloth at mga punda sa sala at yun yung sunod ko nilabhan. Natapos na rin yun at inabot na ako ng alas 5 ng umaga, di pa rin makatulog. Kaya ang ginawa ko na lang is magsaing and magluto ng ulam pang almusal. After that, sa awa ng Diyos, nadalaw na rin ako ng antok kaya natulog na ako agad. Nagising na lang akong umiiyak si mama, kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto. Paglabas ko, galit siyang tumingin sa akin sabay sabi, "Napakawalang kwenta mo namang anak." This was not the first time na sinabihan niya akong ganyan. Tas akong desensitized na siguro, reply ko na lang na, "Ano po problema ma?" Tas ayon, ang dami-dami niya ng pinagsasabi kesyo naghintay daw siya ng matagal dahil wala daw nakahain na pagkain sa mesa paggising niya, wala daw akong inabot na pera sa kanya. Ang ganda daw ng trabaho ko, ang taba-taba ko daw kaya masakit ako sa mga mata niya, etc. Actually, marami pang masasakit na salita yung pinagsisigaw niya. I didn't know what brought this up. Ang ganda ng interaction namin kagabi. Out of respect, mahinahon kong tinanong ulit si Mama, "Ma, ano po ba ang problema?" Tas ayun, sinabi niya naman. This is the breakdown of the list of problems niya na ako ang cause along with my explanation sa kanya. Di pa daw ako nag-abot ng mid-year bonus. Di pa kasi kami nabigyan kasi on official leave yung mga signatories, wala din silang ibinilin na mag-alternative. Dahil wala akong perang iniabot, di nabili yung gusto niyang dinner table set na naka-sale at naunahan siya sa pagbili. Wala akong explanation dito kasi wala pa naman talaga kaming bonus. Di na ako nag-aabot ng pera sa kanya every sahod ko. Yung sweldo ko ay sapat na 2,000 kada buwan, bawasan pa yan ng tax, may deductions pa sa benefits, insurance at loan. 500,000 piso yung loan ko sa bangko para makapagpagawa ng bahay kasi pangarap ni mama magkaroon ng sariling bahay. Ang kaltas is 20,000 piso, so ang natitira na lang sa sahod ko is more or less 14,000. Diyan pa kukunin yung baon ng kapatid ko, gas at maintenance sa motor namin dalawa, kuryente, tubig, wifi at groceries at iba pang kakailanganin sa bahay. So kung may matira man, sinasarili ko na lang rin. Ang taba ko na raw. Wala na akong nasabi dito kasi sino ba naman ang di masi-speechless pag mismo mama mo na nagbabody shame sa'yo? Pumasok na lang ako sa kwarto para di na makapagsalita pa ng masama. Alam ko kasi ugali ko pag galit, masasama talaga lahat ng lumalabas sa bibig ko kaya iniiwasan kong magalit. Gusto kong maiyak pero siguro numb na yung katawan ko sa mga ganyan, kinagis na eh. Pero patuloy pa rin siya sa pag-rant hanggang sa napuno ako. Lumabas ako at tinanong ko siya kung bakit ako lang lagi ang inoobliga niyang mag-provide. Bakit di siya humingi ng pera dun sa ate ko? Mas malaki naman yung sahod niya kesa sa akin. Huwag na raw istorbohin kasi nasa malayo at di hamak na mas malaki gastos daw niya kasi nagre-rent lang daw tas may mga bills din daw yon. Pabalang ko namang sagot na parehas lang naman kaming may binabayaran na. Mas malaki pa nga yung sa akin kasi 3 kami na cover ko tas siya mag-isa lang. Parehas naman kaming walang asawa. Tas sabi naman ni mama, di daw muna makakapagbigay si ate kasi bumili ng bagong phone, iPhone 15 Pro Max at MacBook. Yung laptop may intindihan ko pa kasi para sa work niya pero yung phone, kakabili niya lang 3 buwan na ang nakakaraan ng bagong iPhone? Sabi ko, napaka-irresponsable naman kung ganyan. Ako dito nagtitis na di mabili yung mga gusto ko kasi umaasa kayo sa akin tapos siya inuuna luho niya? Napamura ako sa galit. Narinig ng auntie ko, kusin ni mama, yung mura ko kaya nakiusyoso siya. Nakita siya ng mama ko kaya humagulhol siya ng iyak, sabay sabi na sana mamatay na lang siya kasi walang tumutulong sa kanya dito sa bahay. Kesyo yung totoong nagkikare sa kanya is nasa malayo na sana di na lang siya nag-asawa kung mamalasin din lang naman pala siya sa mga anak niya. I was like, what the fuck? It hit me. Nagpapaawa siya kasi may nakikichismis. Dapat daw ang mabuting anak is obligation na bigyan ng magandang buhay ang mga parents nila.
Kaya daw di ako napopromote kasi visit daw yung ugali ko kaya di daw ako umaasenso kasi madamot ako. Dito na ako nag-explode. Wala na akong pakialam kung marinig man ako ng buong barangay. Sinagot ko siya, wala na akong pake. Kasalanan ko bang pinutok ako sa loob ng papa ko? Kasalanan ko bang pinanganak ako? Kasalanan ko bang kailangan niyo akong buhayin at pag-aralin? Na kailangan niyo akong bigyan ng disenteng kinabukasan? Di ba obligasyon niyo yon bilang mga magulang? Kasalanan ko bang nangaliwa si Papa at iniwan tayo? Binigay ko naman lahat-lahat ng meron ako Di ako umasenso kasi madamot ako. May magandang trabaho na sana ako sa abroad ngayon. Pero sabi mo wag ko na tanggapin kasi wala kang makakasama sa bahay walang tutulong sa'yo sa mga gawain. Madamot ba ako kung binigay ko sa'yo yung pangarap mong bahay na nabili mo yung mga gamit na gusto mo dahil sa pera ko? Kung may gustong mamatay dito ako yon. Nipang check-up ko nga sa thyroid ko halos di ko magawa kasi inuuna ko kayo sa bahay. Tapos ako pa ngayon yung madamot? Kung may buwiset dito ikaw yon. Ikaw at ang pagkagahaman mo sa pera ang dahilan kay di ako umaasenso. Dali-dali akong pumasok sa kwarto at naglagay ng mga damit at necessities sa bag at umalis ng bahay. Kasalukuyang nandito ako sa apartment ng kaibigan ko. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa galit. Pinagsabihan ko na lang youngest namin through messenger na i-Gcash ko na lang yung allowance niya for these upcoming weeks kasi di ako uuwi sa bahay. Yung ate ko naman panay message na mag-sorry daw ako kay mama kasi mali ko naman daw. Di ko na ako nag-reply, I just left her on scene. Bukas maghahanap ako ng apartment na mauupahan para di na ako mag-overstaying sa kaibigan ko. I know galit ako and for myself wala akong makitang masama sa ginawa ko pero I don't know, feel ko ako pa rin yung gago. Conflicting, di ba? So tell me Reddit, ABYG. Compulsive liar na klepto. Medyo mahaba to pero I swear worth the read until the end, haha. So it's been a while pero buwisit pa rin talaga ako sa taong to kasi I feel like walang punishment na nangyari. So I feel like it's so unfair. Meron akong 27 F friend sa office, 23 F. Let's call her Lorax. Hindi niya real name pero malapit sa katotohanan. Naging close kami kasi nagpakita siya ng interest na kaibiganin ako after I joined a wellness program. Ang dami niyang kwento. To be honest, karamihan sa mga kwento niya parang hindi naman makatotohanan, pero sinakyan ko na lang kasi she seems like a lonely person at wala siyang masyadong friends. Example ng isa sa mga kwento niya is, psychologist daw talaga siya, nag-call center daw siya kasi daw ayaw na niya maging psychologist. Nagkwento pa siya na nag-masterals pa daw siya abroad, tapos may kaya daw sila pero bored lang daw siya kaya siya nagwo-work. Mga ganun kahit di naman siya tinatanong. Going back may naging kasalanan siya sa akin na hindi ko talaga mapatawad. Actually dalawa to, nalaman ko lang yung isa nung napagtagpi-tagpi ko yung story nung ginawa niya yung pangalawang kasalanan niya. Nung Oktubre nung nakaraang taon, na-sent home ako ng clinic sa office kasi may sipon, ubo, hika, saka sore throat ako. Sabi nila COVID symptoms. Yes, may ganun kahit 2023 na noon. I was advised na bawal ako pumasok for 7 days so naka-red tagging ako and disabled yung access ko. Na-confine pa ako that time for 2 araw kasi ang lala talaga. Noong ikatlong araw ng rest ko, nag-chat sa akin yung isang friend ko din sa office na nagbebenta ng Korean food sa office. Tinanong niya ako bakit daw ako nangunguha ng food, samgyeopsal, nang hindi nagpapaalam. Medyo naloka ako kasi kakalabas ko lang sa hospital tapos may chat sa akin na ganito. Nag-usap kami at nag-send siya sa akin ng screenshots na chinat siya ni Lorax after niya mag-post na may nawawalang food sa ref at ire-report niya sa HR. As per Lorax, tinext ko daw siya at I came clean daw saying na nagutom ako earlier that day at kinuha ko yung food at nakikisuyo ako na si Lorax na muna yung magbayad. Lorax even told her na papagalitan daw niya ako kasi mali daw yung ginawa ko. Hahaha? What the freak? May screenshots pa nung text ko kuno kay Lorax of me calling her Ate Lorax while admitting to the crime, which is bizarre kasi mas matanda ako sa kanya so why would I call her Ate? Haha? Anyway, all I had to do to prove my innocence was send her the screenshot of the email na nakalagay na bawal ako pumasok for 7 days and yung picture ng release papers ko from the hospital for her to realize that Lorax was framing me for something she obviously did. Kasi why would she need to frame me for it? She took advantage of the fact na hindi ko ka-schedule yung friend ko na nagbebenta, graveyard siya and morning ako,
and the fact na wala ako sa office to defend myself. When we confronted her, she started going crazy and tried to turn us against each other. Noong inask ko siya ano yung number ko kasi she keeps claiming I texted her, di niya daw alam number ko and told me that she deleted the text pero alam niya daw na ako yon. When I told her na I was hospitalized, todo sorry siya and started claiming na di na daw siya sure na ako yon and baka daw may nagfe-frame sa kanya. LOL? Anyway, I escalated her sa TL ko and ang nakakainis, they told me na since nagbayad siya technically, she will just get an NTE. Pero di ba integrity issue yon and also theft? Oh, nakakainis lang, sobra. Yung isang kasalanan niya naman flew over me kasi I really trusted her. This was July last year, sabay kaming nag-withdraw. Critical wallet day na nun and nag-withdraw ako ng 4,000 piso kasi magbabayad ako ng bills sa kanang therapy ng baby ko. Siya naman nag-withdraw ng 300 piso tapos pinakita niya pa sa akin yung resibo na zero balance na yung bank account niya. Noong nakapila na kami sa shuttle, binuksan niya yung bag ko kasi makikilagay daw siya ng phone kasi wala daw siyang bag. Tapos dinaldal niya ako as usual. Pagbaba namin ng free shuttle, sumakay kami ng jeep. Then pagbukas ko ng bag ko, wala na yung wallet ko pero andun yung phone ko saka phone niya. Na-stress ako and nagpanic. She offered na pautangin ako ng money, yung last 300 niya daw pautang niya sa akin kasi may extra pa naman daw siya. Tapos nilibre niya ako ng pamasahe. I was so grateful and I really thought she was a good friend. For some weird reason too, she insisted na bibilan niya ako ng wallet na bago para daw may wallet ako. Hindi ko na nahanap yung wallet ko and nung nag-request ako ng CCTV dun sa area, ang time lang na nabuksan yung bag ko was nung binuksan niya. Pero I believed her when she manipulated me into thinking na baka nalaglag ko somewhere or whatnot. Pero after she did what she did noong October, I realized she might have been the one who stole my wallet too and it makes sense. Ang fucked up lang na ginawa niya yon knowing na para sa therapy ng baby yung money and the other fucked up things she did. Ang dami pang kababalaghan na ginawa niyan si Lorax pero masyado na tong mahaba. Ha 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 ha, salamat sa pagbabasa if nakaabot ka sa part na to, up until now gigil na gigil pa rin ako. Compulsive liar na klepto part 2. Apparently, bawal pala mag-post ng screenshots sa sub na to, so I'll just post the screenshots na na-recover ko on my own account. Pero here is the part 2. Part 1 is also here in this sub. IDK how to add the link. Tapusin na natin to para sabay-sabay tayong mag-move on kay Lorax. So after akong i-confront ni seller, gumawa ako ng GC asking Lorax to explain herself. Doon siya nag-mental breakdown and all her lies caught up to her. Noong wala na kaming mapiga sa kanya kasi puro lies and excuses, nag-decide na kami ni seller na mag-escalate. Ngayon dito ako na-disappoint. I talked to my TL about it and medyo dinownplay niya lang. My teammates were annoyed about it too. Sabi ng TL ko, non-verbatim, 120 lang nag-aaway-away pa kayo. Madami akong inaasikaso pero I'll try na may singit yan sa tasks ko. I felt so bad so I asked seller na i-escalate din sa TL niya. Yung TL niya medyo same reaction din pero nag-request at least ng CCTV para dun sa day na kinuha yung food. Lo and behold, wala kahit anino ko sa CCTV footage na yon so I at least was able to prove my innocence and sa CCTV nakita si Lorax na kumuha ng food sa ref pero since nakatalikod siya hindi kita sa CCTV kung anong kinuha niya. Medyo malapad din kasi siya kaya takip na takip niya yung door ng ref. So the evidence against her was weak kasi her alibi was may food siya sa ref na hindi yung kay seller. Habang nag-aantay dun sa FGED date, di kumalat na to sa office. May mga nakausap ako na Marites and meron ding iba na nag-share ng experiences nila kay Lorax. May 2 incidents na tumatak sa akin. May isang teammate siya noon na nagkwento na nawalan daw sila ng tigi-isang brownies sa team nila. Tapos Lorax said na meron daw siyang ability na when she touches things, she gets visions and nakita niya daw sa vision niya na yung isang teammate nila yung kumuha. May psychic powers pa pala si Ate Haha. May 2 akong office mates friends na hindi close pero same yung story sa kanya kasi naging ka-team niya, Lorax din tong 2 dati. As per them, nag-team building daw sila and nawala yung 3,000 funds nila. Now initially, wala namang napagbintangan or suspect. Pero nung nag-ask yung TL nila na mag-check ng mga gamit and mag-cap-cap, IDK the right term, Lorax refused and started crying daw na napagbibintangan siya.
Kaya doon na naisip ng mga teammates niya na baka siya kasi siya lang yung may kakaibang reaction. Anyway, fast forward sa FGD. First time kong nakaharap si Lorax, TBH medyo naiiyak ako noon kasi I felt betrayed pero nilunok ko and tinapangan ko yung loob ko. Ikinwento ko lahat ng nangyari, same order ng pagkwento ko dito. Walang palya, walang butas. Alam din ng TL ko na na-sent home ako noon kasi nagalit nga siya sa akin noon kasi absenteeism daw haha. So he knew I was telling the truth. After ko magkwento, sabi ni Lorax, totoo po lahat ng sinabi niya pero hindi ko po yun ginawa para i-frame siya. I'm sorry OP kung nasaktan kita pero hindi yun yung intention ko. Haha? So ano palang intention mo? Mabusog at my expense? She then proceeded to tell some excuses like, noong araw po na kinonfront nila ako, magulo yung isip ko nun kasi nagda-drive ako pa Baguio. Wala siyang sasakyan confirmed with seller kasi magkapit-bahay sila. Nakagat pa ako ng aso. Ang sagot ko doon, irrelevant, please stick to the narrative. Bars, na-mention ko din yung mga instances ng ibang office mates namin na na-experience sa kanya and even yung times na nawawalan si seller tapos laging siya yung nakaka-witness or nagre-report. Doon nagbago yung timpla niya and nagalit siya, sabi niya, addressing my TL and not me. Lahat ng nagsasabi na malikot yung kamay ko during that incident, team building incident, idedemanda ko. I've talked to my lawyer about it. Natawa kami ni seller dito kasi akala mo ang daming pera, haha. Anyway, mahabang usapan yon, umabot ng 1 oras at kalahating oras. Pero yung pinakamalupit kong bar sa kanya was this, you want us to disregard all of the screenshots and receipts just to take your words as inconsistent as it is. Stealing is one thing pero creating fake proof and stories to make your lie plausible is scary. Nakakatakot ka, Lorax. You need help with your pathological lying. Tapos ayon, nag-iiyak-iyak siya doon. I was asked to leave kasi rekta siya sa HR that time. Unfortunately, NTE noticed to explain lang ang na-issue sa kanya and IDK what excuses she wrote on that notice kaya andito pa din siya sa company namin. Good news though, ever since then hindi na nawawala ng paninda si seller ha. Fast forward to present time, I heard from one of her teammates ngayon na, friend ko, na she is being investigated on because of stats manipulation. Hindi ko alam exactly anong ginagawa niya pero sobrang baba ng AHT niya while sobrang konti ng calls. Like halos bumula na yung bibig ng teammates niya tapos siya chill lang. So ayun, I hope this time she will be punished for all the things she did. Yun lang yung update ko haha. Sabi ko pa sa comments ng original post maikli lang to pero mahaba pa din pala. Di ko alam if may susunod pa na update pero kung meron man I'll just update this thread. Haha. Also if you want to see the screenshots I'll be posting them on my wall since hindi pwede dito. Hindi ko alam paano i-label yung screenshots pero inedit ko na lang na may captions para masaya hahaha. Compulsive liar na klepto. Lorax final update. Sa mga hindi nakabasa ng original na post, isusummarize ko na lang. Meron akong friend sa office dati na compulsive liar, ang dami niyang kwentong hindi makatotohanan. Ninakawan niya ako ng wallet and what ended our friendship was when she framed me for stealing a samgibol worth 120 pesos sa office when in fact nasa hospital ako when it happened. Nagkaroon ng FGD and escalation and ang ending na NTE lang siya kaya nagrant ako dito. Anyway, the final update is, Lorax has been terminated effective yesterday. Yes, you read that right. She is gone from our office. Finally. It's super disappointing lang na may nagansyo pa siya bago siya umalis. Apparently, she was under investigation for stats manipulation. Minamanipulate niya yung performance niya para magkaroon ng incentives. And dahil alam niyang mahuhuli na siya, nanggansyo na naman siya ng 5,000 piso bago siya na-terminate kahapon. Kung saan man siya maghahasik ulit ng lagim, I don't know pero beware of Lorax baka mamaya sa company niyo siya mag-apply. Napindot daw ng baby. Putang ina mo. Meron kasi kaming pinsan na bagong kilala namin, wala pa atang 1 taon nakalipas. Anak siya nung tito naming tinakwil daw dahil sa kung anumang rason, di ko na inalam. Pero bumalik siya last year kasi namatay yung lolo namin tapos kasama niya yung 2 niyang anak. Yung panganay na lalaki 26 tapos yung babae 19 at meron na siyang baby siguro more than a year old na rin ata. Di ko na rin kasi tanda. Di kami masyadong close dun sa 2 naming pinsan kasi nga kakakilala pa lang pero pag may gathering iniimbita namin sila. Magaling naman sila makisama dahil nga 19 lang yung pinsan kong babae
Nakaka-relate siya dun sa mas bata kong pinsan. Last week napansin ko itong si Marie na lang itawag ko, di ako creative sa fake name, nadadalas yung pag-chat sa GC naming magpipinsan na nalulungkot daw siya kasi wala daw siyang panghanda sa birthday ng baby niya, tapos lagi niyang binabanggit na hindi daw siya tinutulungan ng parents niya, tapos nagsisend ng link na gusto raw ng baby. Ayoko namang mang-judge pero palaging doon na pupunta yung conversation. Pero yung mga pinsan ko nagbigay ako hindi. Dumating na nga yung birthday ng baby niya nung 21, hindi kami nakapunta kasi nag-out of town kami. Pero nakita ko yung pics nila na sinend sa GC. Grabe ang bongga. To think na 2 taong gulang pa lang yung baby, may catering, dessert table, 3 taas na cake, at ang daming bisita, akala mo talaga nag-debut na yung anak niya. Then, kahapon kakauwi lang namin at nagsidatingan yung mga parcel na hindi ko alam kung saan galing pero nakapangalan sa akin. Ngayon din pala may dumating pa. Alam nyo ba kung magkano? 3.8 kilo lahat-lahat. At alam nyo ba kung kanino galing? Kay Marie. Ang kapal ng mukha. Tumawag pa. Ate, dumating na po ba? Si baby po kasi napindot hehe. Gift mo raw sa kanya kasi hindi ka pumunta sa birthday niya. Kailan kami pwede pumunta? Hindi ko na sinagot, binabaan ko lang siya. Siguro naman na-gets niya kung anong gusto ko iparating. Gigil na gigil ako. Hanggang ngayon kaya ko pinopost kasi hindi ako makatulog. Kala ba niya bobo ako? Ni hindi pa nga marunong magmama yung anak niya. Ano yun, nag-add to cart yung baby niya tapos nilagay yung address namin? Putang ina mo, Marie. Ang ginawa ko, binuksan ko lahat, pera ko pinambayad, therefore akin yon. Pinapili ko yung mga kapitbahay naming bata kung alin dun sa mga laruan ang gusto nila. Pero may mga natira pa dito, bibigay ko sa iba kong pinsan. Tapos chinat ko si Marie na pinamigay ko na yung mga parcel, sinin lang. Medyo satisfied naman ako sa revenge ko pero nanggagalaiti pa rin ako. Yes, meron akong ekstrang pera pero di naman yon para ipambili ng laruan. At saka hindi ako gagastos ng almost 4,000 para sa regalo lalo na't 2 taon old lang naman yung baby. Wala man lang akong sorry na natanggap. Edit, alas 6 ng umaga na ako halos nakatulog at kakagising ko lang. Nag-chat kasi ako isa-isa sa mga pinsan ko kung may natanggap din ba silang parcel na hindi nila alam kung saan galing, pero hindi ko muna pinaalam yung situation ko at na kay Marie galing. 3 pa lang sumagot at wala naman daw. Gusto ko kasing malaman kung ako lang ba yung ginawa niya ng ganun dahil hindi kami sumipot sa birthday ng baby niya. Pero hanggang ngayon hindi ako sinasagot ni Marie at hindi na rin ako ina-update nung tatay niya. Wala akong alam sa history ni Marie kung nagawa niya na to dati pero parang bihasa na sa palilimos. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan niya pagawin yun yung tatay niya ang laki ng kinikita sa hardware business nila. Hindi rin ako makapaniwala na hindi daw siya sinusuportahan ng parents niya Wala nga siyang trabaho at nakatira pa rin siya sa bahay nila. Yung kuya niya lang ang nakabukod. Update kay Marie. Alam na ng buong family namin yung nangyari, talagang nagisa si Marie dahil sa ginawa niya. Tawag pa ng tawag sa akin, umiiyak. Baka daw isumbong ko siya sa pulis. Ang nangyari kasi si mama yung nagchismis dun sa kapatid niya, si Marie pala ay paternal cousin ko. Sabi niya kasi kahapon kapag hindi pa nag-reply siya tumawag uli sa akin yung tito ko, or kahit si Marie, sabihin na, or better yet kasuhan daw. Sabi ko wag nang kasuhan dahil maproseso, at alam ko naman kung gaano ka-terror ang mga tita ko kaya kung may taong mas may kayang bigyan ng leksyon yung babaeng yon, sila ang the best. Nakikibalita lang ako sa mga pinsan ko kaya wala rin akong update sa situation niya o kung anong lagay ng pamilya niya ngayon, ayoko na siyang isipin sa totoo lang. Narinig ko lang na nginuya daw talaga siya pero wala namang sakitan. Sinabihan daw na wala na daw siyang mukhang pwedeng iharap sa amin at maghanap daw siya ng bagong pamilya. Yung mga pinsan ko rin na umattend ng birthday ang daming chismis sa akin. Yung isa kong pinsan nagregalo ng mga baby clothes, ginger snaps pa ata so medyo mahal pero dahil bagong baby ng pamilya gusto nilang i-treat. Sabi ba naman, thank you po pero madami na pong damit si baby. Like? Just accept it. Meron pa, may nagdala daw ng cake tapos ang sinabi, wow, money cake ba to? Char. Doon nga raw sa venue, may parang attendance book tapos sa gilid nun may box ng mga ampaw, nakalagay pang sign na take one para ata ibigay dun sa baby pagtapos ng event. Grabe pero hindi na rin ako nagulat. Anyway, balik tayo kay Marie. Yung ginawa niya umabot pa dun sa mga kamag-anak namin abroad.
Umuwi lang sila tuwing Pasko, sabi talaga nila ayaw na nilang makita uli yung pamilya ng tito ko dahil sa ginawa ni Marie kasi hindi daw malabo na mangyari uli. Baka daw mas lumala pa kung hindi isi-cut off agad. Regarding naman dun sa pera na nagasta ko, sabi ng tito ko na spokesperson pa rin ng anak niya, babayaran daw na lang daw nila at ibigay daw sa kanila yung mga natirang mga parcel para daw sa baby. Tangina, 'di ba? Ayaw talagang tigilan yung in-order ko nun ng baby niya. Sabi ko papayag ako kung pera ni Marie at hindi galing sa bulsa ng tito ko. Di ko alam kung sobra na ba yung ginawa ko pero magiging lesson rin naman yun sa kanya. Iniisip ko ngang sabihin na kahit kalahati na lang ibigay niya. Hindi ko lang alam kung kailan siya makakabayad. Nakakatuwa rin kasi walang kumampi sa kanya at walang nagsabi ng hayaan mo na at mabilis ding na-resolve. Yun lang. Thankful ako kasi hindi ko siya kailangang kumprontahin and blinak na number niya nagalit kasi talaga ako sa ginawa niya tawag pa ng tawag para mang guilt trip.